Ang unang eksena ay nagtatampok sa 19 anyos na si Eric Love. Siya ay kamakailan itinransfer mula sa bilangguang pangkabataan patungo sa mataas na seguridad na kulungan ng matatanda dahil sa mararahas na pag-uugali. Ito rin ang bilangguan kung saan nakakulong ang kanyang amang si Neville na may habambuhay na sentensya. Batay sa alituntunin sa bilangguan, una ay dumaan si Eric sa serye ng mahigpit na pagsusuri sa seguridad kung saan siya pinahubad. Siya ay binigyan ng kanyang damit sa bilangguan bago siya dalhin ng isang gwardya papunta sa kanyang selda. Dahil unang beses ni Eric sa bilangguan para sa matatanda, tila frustrado at nalulumbay ang binata. Pag-alis ng bantay, nagtag siya ng gamit bilang pansamantalang sandata at itinago sa ilaw box ng selda. Siya 027Y nag-aayos ng selula at gumaganap ng ilang ehersisyo pagkatapos. Dito, lahat ng bilanggo ay tinatawag para sa tanghalian. Paglabas niya, napansin ni Eric ang kanyang kapitbahay sa kabilang pinto na nagyoyosi. Sinubukan niya hiramin ang posporo, ngunit hindi pinagbigyan ng lalaki. Sinabi nitong wala siyang extra. Dinala ni Eric ang kanyang pinggan sa kafeterya para sa almusal, kung saan siya nagtalo kay Jago, isang bilanggo na namamahagi ng pagkain sa iba. Gayunpaman sila'y nakitang hiwalay ng mga gwardya na nag-escort kay Eric pabalik sa kanyang selda. Pagkatapos, lumalabas siya sa hardin, binabantayan si Jago at ang kanyang gang na nagko-conduct ng ilegal na negosyo. Mamaya, lumalapit si Neville sa kanya at nagbabala na huwag magdulot ng anumang gulo sa bilangguan at sundin ang lahat ng mga alituntunin upang makalabas kaagad. Gayunpaman, hindi pinansin ni Eric ang mga salita ng kanyang ama at diretso siyang pumunta. Babalik siya sa kanyang selda, nagpapahiwatig ng kanilang napipilitang relasyon at kahangalan niya. Neville bumalik sa kanyang kubikal, kung saan siya tumitig sa isang eskapo ng isang pamilyang nuklear na may inskripsyon na mahal kita, tatay. Yon ay hindi na ayos. Sa kalaunan, pumasok sa cell ni Eric ang kapwa bilanggo na may pangalang MacDonald at sumubok na makipag-usap. Iniisip na siya ay bully, sinugod siya ni Eric at binugbog hanggang mawalan ng malay. Agad pagkatapos napagtanto niya na mamamatay na ang lalaki, kaya dinala niya ito upang ipaalam sa mga gwardya. Nakakita ng karahasan, inutos ng mga gwardya kay Eric na tumigil, ngunit tumakbo ito pabalik sa selda. Siya ay malapit ng parusahan. Naglalagay siya ng baby oil sa katawan at dinudurog ang itlog sa mesa upang gamitin bilang sandata mula sa pagpalo ng gwardya. Mamaya, inutusan ng Deputy Governor na si Hayes ang kanyang mga gwardya na pasukin ang kulungan para hulihin si Eric. Gayunpaman, sinaktan ng batang lalaki ang mga gwardya at binihag ang isa sa kanila. Sinasabi niyang aksidente ang nangyari kay MacDonald at nagtatanong kung naniniwala ang mga gwardya. Kapag napatunayan isinuko ni Eric ang sarili, pinupusasan siya ng mga gwardya at dinala sa ibang selda. Sa daan, muling nakipag-away ang binata, kaya nahihirapan ang mga gwardya sa kanya. Nang sandaling iyon, isang volunteer prison therapist na si Oliver ang sumali at nagligtas kay Eric mula sa mga gwardya. Siya ay saka pinadala sa solong pagkabilanggo. Pagkatapos nito, mayroon siyang pulong kasama ang gobernador, deputy governor, at iba pang autoridad sa bilangguan upang kumbinsihin silang payagan si Eric na dumalo sa counseling. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, iminungkahi ng gobernador na ipadala siya sa espesyal uri ng therapy kay Oliver kung sumunod siya sa regimen. Gayunpaman, siya ay permanente nang papaaalisin mula sa klase ng pagsangguni kung may iba pang pangyayaring marahas. Sa kabilang banda, si Neville, nag-aalala para sa anak niya, humihingi ng tulong kay Dennis, pinuno ng krimen sa bilangguan. Sumang-ayon ang huli ngunit sinabi niyang dapat manatili ang bata na layo sa gulo. Noong gabing iyon, pumasok si Neville sa cell ng anak niya para mag-usap ng pribado. Pinapakiusapan niya ito na magpakabait o ipapapatay siya ng mga gwardya sa bilangguan at gawing mukhang suicide. Ibinunyag ni Eric na madalas niyang marinig ang magulang na nag-aaway noon. Gayunpaman, pinauupong siya ni Neville at umalis. Sabihin mo ulit ang mag-away tayo, sasapak ko ang puwet mo, bata. Kinabukasan, habang dinala si Eric pabalik sa silid, napansin niya ang Jaga. Umalis siya sa kwarto, nakita niya ang kapitbahay na bumalik sa selda na may bandila sa ulo. Ito ay nagbibigay sa kanya ng ideya. Pumapasok sa kwarto ni Jago, nagkalat ng gamit at nagnakaw ng zipo. Binigay niya ang zipo kay McDonald's at pumasok sa kanyang selda. Ilang sandali pa, sinimulan ni Jago na galit na sumisigaw sa mga bilanggo na nagtatanong kung sino ang pumasok sa kanyang silid. Si Eric ay nasisiyahan sa tanawin mula sa kanyang selda. Sa susunod na eksena, dinala ni Neville ang anak niya sa grupo ni Oliver. Dahil sa nalaman na ito ay isang lugar na bawal nagyosi, nagyosi ang binata kaya napagalitan siya ng kanyang ama. Bago magsimula ang sesyon, nakikipag-arguhan siya sa mga gwardya sa bilangguan na pumapayag na ibalik siya sa kanyang selda. Sa pagtanto na si Eric ay masyadong bata pa at ang kanyang emosyon ay si Oliver na hindi stable, humihiling sa grupo ng council na bantayan siya. Sa huli ng araw na yon, naglagay si Jago ng suhol sa tramang bilanggo upang saktan si Eric.
Bilang resulta binubuksan nila ang kwarto at inaatake siya. Isang miyembro ng grupong pagsasangguni na si Hassan ang nakakita at nagmadaling tumulong. Nang si Eric ay malapit ng labanan ng mga lalaki, agad siyang pinigilan ni Hassan, binigyang diin na mas lalo lang magiging masama ang sitwasyon kapag siya ay gumanti. Mukhang na-convince ang binata sa kanyang mga salita, kaya't bumababa ang kanyang galit at hinayaan ang mga salarin na umalis. Kinabukasan, binisita ni Oliver si Eric sa selda at inanyayahan para sa counseling. Sa pagbabago ng paksa, tinanong ni Eric kung ano ang ginagawa niya sa bilangguan, kung saan sinabi ni Oliver na itinuturing niyang bahay ito nang ibahagi niya ang karanasang ipinadala siya sa isang paaralan bilang isang bata. Sinabi rin ni Eric na siya ay ipinadala sa tahanan ampunan sa edad na 10 at doon ay pumatay siya ng isang lalaking nang biruin siya. Matapos ang maikling chit-chat sa counseling session ng grupo ng mga lalaking may marahas na nakaraan, agad naging mabigat ang atmosfera sa mga miyembrong nag-engage sa mainit na pagtatalo. Gayunpaman, nagawa ni Oliver na pababain ang tensyon ng sitwasyon at tulungan silang maunawaan ang kanilang galit. Habang tumatagal ang mga araw, nagsisimulang regular na dumalo si Eric sa sesyon ng mas tahimik na pananaw kaysa dati. Siya ay sumusunod sa format ng sesyon at nakikipag-ugnayan sa ibang miyembro ng grupo, ngunit naiinis si Neville sa pakikisalamuhan ng kanyang anak sa mga bilanggong itim. Bilang resulta, hinarap niya ang batang lalaki at iginiit na nagtanong lamang siya upang dumalo sa mga sesyon ni Oliver upang matuto kung paano kontrolin. Ang kanyang damdamin ay hindi maging malapit sa mga bilanggo na itim. Sinabi ni Eric na ayaw niyang makialam ang kanyang ama sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Isang araw pumunta si Eric sa gym kasama ang kanyang anak at iba pang miyembro ng grupo ng pagsasangguni upang mag-ehersisyo. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Neville at binantayan sila. Nang makitang nakatitig ang ama, gusto ni Eric huminto ngunit pinipigil siya ni Tyrone na itigil ang pag-eehersisyo at ipagpatuloy ito. Sa huli habang si Eric ay naliligo, bigla siyang binaril ng isang bilanggo na ipinadala ni Jago. Sinusubukan ng lalaki na higupin siya, ngunit nagagawa ng bata na labanan muli. Pinipilit din niya itong ibunyag ang pangalan ng taong naglagay sa kanya. Sa pagkarinig ng pangalang Jago, isang galit na Eric ay kumuha ng kanyang pansamantalang sandata at papunta sa kanyang selda. Sinimulan niya ang mapanakit na pag-atake, pagsalakay sa lalaki at pagkuha ng impormasyon sa hirarkiya ng bilangguan. Nalaman niya na ang pangwakas na otoridad ay nasa kay Dennis, hindi sa warden. Galit na binata sa kalumakad patungo sa selula ni Dennis upang subukang saktan ito, ngunit naawat siya ng kanyang ama. Nagreklamo si Eric sa pagpapadala ni Hago ng kanyang mga tauhan. Nang marinig ito, tinawag ni Ennis si Jago at nagbigay ng mahigpit na babala na huwag nang guluhin si Eric muli. Pinaalis niya si Neville para makausap ng pribado ang bata. Nakakita ng potensyal kay Eric, payo niya na itigil ang pakikisali sa away at magtrabaho para sa kanya. Gayunpaman, hindi gaanong interesado ang batang ito sa alok na ito. Lumipas pa ang mga araw at tila gumaganda na si Eric. Sa bawat sesyon ng pagsusuri sa pagbukas tila mas komportable siya sa pakikipag-chat sa grupo kumpara noon. Sila rin ay nagsasagawa ng ehersisyo sa pangangasiwa ng galit, kung saan ang mga miyembro ng grupo ay sadyang sinusubok pakiligin si Eric at tinitingnan habang siya'y nagpapakahirap manatiling kalmado. Ayos, bowling si Daddy, dagdagan ko pa ng baby oil ang puwet mo tanga pero kapag siya ay nagtagumpay, silang lahat ay nagdiriwang, nagdudulot ng ngiti sa kanyang mukha. Isang araw dumating si Neville habang iniobserbahan ang pag-unlad ni Eric sa gitna ng sesyon ng pagsasanay. Saka siya nag-away sa kanyang anak ng walang pakahulugan. Gayunpaman, hindi nasa tamang mood si Eric na makisali sa anumang laban sa kanya, kaya nag-udyok kay Neville na umalis. Ngunit nang magbiro si Hassan tungkol sa pangyayari, na-offend siya at nagsimulang mangutya sa kanyang pamilya. Tyrone kaagad na nagpigil at nagbabala laban sa... Kahit dito ay hindi pinag-usapan ng pamilya, ginagawa pa rin ito ni Hassan, na uuwi sa mainit na argumento sa dalawa. Eric napagtanto ang pagkakamali at humingi ng paumanhin, ngunit masyado ng huli dahil napansin na ng gobernador ang kaguluhan. Pinaalis niya si Eric mula sa grupo ng pagsanggunian dahil sa paglabag sa kasunduan. Oliver, subukang kumbinsihin ng opisyal, rethink her decision but to no avail. Pagkatapos ng lahat, galit at nadismaya si Eric sa kanyang ama para sa lahat ng ito. Bilang resulta, pumunta siya at sinimulang bugbugin. Si Neville ay hindi sumusugod, marahil dahil nangingibabaw ang kanyang anak hanggang sa maging kontento. Sa gitna nito, sinubukan ni Dennis makialam, ngunit itinulak siya palayo mula sa riles ng galit na si Eric, kapag tila mayroong patatai at anak sa kanilang mga cells. Matapos ang ilang sandali, tumawag si Neville kay Eric, natatakot na baka may ginawa sa kanya. Nang banggitin ng batang lalaki na hindi siya sinaktan ng mga gwardya, nadama ni Neville ang kakaiba, dahil hindi mananahimik si Dennis ng gabing iyon. Niloko niya ang bantay upang palayain siya at kaagad binagsakan ng tao.
Pumunta siya sa cell ni Dennis upang humingi ng paumanhin sa pag-uugali ng kanyang anak. Sinungaling ang sindikato, sinasabi niyang gagawin ang lahat upang protektahan si Neville at ang anak dahil itinuturing niya silang pamilya. Gayunpaman, ang realidad ay tila may ibang bagay. Ang mga gwardya, pinangunahan ni Haynes, pumapasok sa selda ni Eric at binubugbog siya. Sinasabi nilang siya no 0027Y nagpakamatay sa pamamagitan ng pagpapakabit. Habang si Layo 027Y patuloy sa pag-uusap, biglang sumalakay si Dennis kay Neville na may balak patayin. Gayunpaman, ang huli ay sumupil sa kanya at sa huli pumatay sa kanya. Nagmadaling pumunta sa selda ni Eric at natuklasan na siya ay nakasabit. Nagalit si Neville at nilabanan ang mga gwardya at ipinasara niya kay Haynes ang tali, pinalaya ang kanyang anak sa huling sandali. May emosyonal na pagkikita si Eric at natuklasan niya kung gaano kalalim ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Kinabukasan, siya ay nagising sa klinika matapos sumailalim sa gamutan. Tinawag siya ng mga kasamahan mula sa bintana, sumusuporta at nag-e-encourage sa kanya na maging matatag. Makaraan ng ilang sandali, hinanap si Eric ng gwardya sa bilangguan at inescort palabas upang makita ang kanyang ama. Sa huling pagkakataon, natuklasan na si Neville ay ililipat sa ibang bilangguan bilang konsekwensya sa kanyang impulsive na aksyon upang iligtas ang kanyang anak bago umalis. Nagyakapan ng ama at anak, nagpahayag ng kanyang pagmamalaki sa pagiging ama ni Eric si Neville.